tiyak na tiyak mangyayari sa hinaharap. Dahil nakita na ni Juan ang buong pangyayari. Tapos na istorya, kapatid na Luz. Tama? Tama po. At yan ay para sa ating kaligtasan. So that we will be guided accordingly. Amen. 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 Ngayon, ang tutuklasin natin ganito. Bakit kailangang ibalik ng Diyos yung nangyari sa nagdaan at ipakita samantalang hindi pa nangyayari, ipakita naman yung mangyayari sa hinaharap? Muli po mga kaibigan, ang programang Expose the Truth ay bumabati sa inyong lahat ng magandang araw, magandang gabi, magandang umaga, anumang oras kayo nakikinig. Isang video po o isang pag-aaral po ng Biblia ang gusto ko pong i-share sa inyo. Ito po ay video ng ating kapatid na Eli na kung saan po ay nagustuhan ko at gusto ko lamang po itong ibahagi sa inyo mga kaibigan. Pwede naman po nating ipahayag ito. Tayo po ang magpahayag pero mas maliwanag po kasi at mas maganda kung si kapatid Nelly yung ating mapakinggan mismo. Kaya tiyak ko po mga kaibigan na magugustuhan po ito ng mga kaibigan natin na nagsusuri. Maliban lamang po doon sa mga talagang kontra kay kapatid Nelly, pero nauunawaan ko yon mga kaibigan. No? Kasi kapag kontra ka doon sa isang mangangaral, kahit anong sasabihin niya, mabuti man, mga kapatid, katotohanan man, nasa Biblia man, dahil como ikaw ay kontra, ay walang maganda para sa iyo. Pero para sa mga kaibigan natin na talagang nagsusuri at makaalam ng katotohanan, tiyak na tiyak ko po napakaganda para sa inyo po ito, mga kaibigan. Kaya para hindi po tayo masyadong mahabaan ng oras, ito na po. Kapatid na Luz, ang aklat ng Apokalipsis, aklat ng record of the future, hindi record of the past. Tama? Tama po. So, nung isulat yan ni Juan, 2,000 taon na nakalilipas, yung mangyayari dyan, hindi yung panahon niya, kundi yung hinaharap. Tama? Po. Kaya sa Apokalipsis, mababasa mo itong ating panahon, at lagpas pa sa ating panahon, at lagpas pa sa kaarawan ng Panginoon. Tama? Tama po. Kaya, halimbawa ngayon, year 2000, ang nasa Apokalipsis, yung mangyayari after 2,000 years from panahon ni Juan, bibilang ka 2,000 years, yun na yung panahon natin. Tapos, after ng panahon natin, bibilang ka kung ilang taon pa natitira bago dumating ang araw ng Panginoon o ng paghuhukom. Pagkatapos mula sa araw ng paghuhukom, bibilang ka pa, may 1,000 taon pa, lahat ng yun nakita na ni Juan. Hanggang sa magwakas na ang langit at ang lupa. Tapos makita niya na yung, nakita ko ang bagong Jerusalem, ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa. Hindi ba yung nakasulat sa 21.1? Hanggang sa katapusan ng langit at lupa, nakita na ni Juan 21.1.2 ng Apokalipsis. Pakibasa mo, Sister Luz. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, at ang dagat ay wala na. Amo, din nakita niya ba o hindi? Nakita po niya. Hindi ba ang inutos sa kanyang, isulat niya yung bagay na kanyang nakikita? Opo. Ubalikan mo 1.19. Isulat mo nga ang mga bagay na nakita mo, at ang mga bagay ngayon, at ang mga bagay na mangyayari sa darating. Alin ang ipinapasulat sa kanya, Sister Luz? Yung pong mga bagay na nakita niya. Basahin mo ngayon yung 10.4 ng Apokalipsis. At pagkaugong ng 7 kulog ay isusulat ko sana. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, tatakan mo ang mga bagay na sinalita ng 7 kulog at huwag mong isulat. Bakit hindi pinasulat? Kasi po narinig po niya yun, hindi po niya nakita. Very good! Kita mo? Ang inuutos lang namang isulat niya, nakita niya, hindi naman yung lahat ng narinig niya. Tama? Tama po. O kaya ang isusulat niya, yung nakita niya. Sister Luz. Opo. Nakita niya hanggang mawala yung langit at lupa Nakita niya Nakita niya hanggang magkaroon ng panibagong langit at panibagong lupa. Nakita niya nung bumaba yung bagong Jerusalem.
Nakita niya nung ang Diyos ay sumama sa mga tao. Ako ay kay mananahan sa kanila. Nakita niya lahat hanggang dun sa eternity di ba? Opo. Yun ang isinusulat niya. Kaya, meron na tayong saksi, kapatid na Luz, na nakarating sa future. Nakarating doon sa katapus-tapusan at hanggang doon sa mag-umpisa na uli yung eternity. Nakarating na siya ron. Kaya meron na tayong saksi, hindi na tayo kakapa-kapa. At yung saksi na yon, pwedeng bumalik sa ating panahon. Ito na nga itong ating panahon, meron siyang isinulat para sa ating panahon. Alam mo kung ano yung isinulat niya sa ating panahon? Opo. Ha? Nung makita niyang buksan yung mga tatak-tatak, panahon natin ang tinutukoy dun sa mga tatak-tatak na yun Di ba? Opo. Malapit na pagwawakas yun yung panahon na yun Kaya, concerned din si Juan sa ating panahon, kapatid na Luz. Kaya naglakbay siya sa future Umabante siya, bumalik siya. Kaya, yung salitang back to the future applicable kay Juan yun Bumalik siya ng panahon natin Nakarating na siya sa araw ng Panginoon Pero meron siyang isinulat patungkol sa ating panahon. Nakita niya kasi lahat Mula nung ilagay siya sa doon sa pulo ng Patmos nung mapa sa espiritu siya, nakita niya lahat ng bagay na ito, ipinagsusulat niya. And it concerns the things that will happen after his time. Thousands of years after his time. Kasi nabuhay siya ng 1st century AD. Kaya, meron na tayong saksi sa talagang mangyayari. Hindi na tayo mahihirapang mag-assess. Pinakita niya at sinaksihan niya ito sa atin. 22:18 ng Apokalipsis, Sister Luz. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Tanong ko sa iyo, Sister Luz, sinasaksihan niya sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Sabi niya, di ba, no? Opo. Bakit niya sinabing nakikinig? Kasi, yung nakikinig, bumabasa yon. Amen po. Napag-aralan na natin yan, di ba, nung nakaraang ibang pasalamat? 2:5 ng Santiago, pakibasa mo nga. Dinggin ninyo, mga minamahal kong kapatid. Teka muna, hindi ba yan sulat? Sulat po. Ba't ang sabi, dinggin ninyo? Yung pagbasa, pagdinig yon, tama? Opo. Balikan mo ngayon yung Apokalipsis. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng... Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig duktungan mo. Bumabasa. Sa mga salita. Ulitin mo ngayon. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig o bumabasa sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Hindi ka ba nagdadagdag niyan? Ba't mo nilagyan ng bumabasa? Sabi niyo po Ikaw pala, ipapasa mo sa akin yung kasalanan mo di ba, no? Dito pa yun na nga yung nakikinig. Yung salitang aking sinasaksihan sa bawat tao nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Ang pagbasa kasi is a form ng pakikinig. Halimbawa, yung mga bumabasa ng Biblia na braille, di ba? Yung mga bulag, saka yung mga bingi. Paano sila makakapakinig? Binabasa nila sa daliri nila yung braille Bible O hindi ba nakikinig sila nun, Sister Luz? Tama po. Hindi naman pwede makinig yung bingi dahil hindi makakapakinig yun Pero nababasa niya. Yung pagbasa niya, yun ang kanyang pakikinig. Tama? Tama po. Yung pagbasa ng bulag, yung braille. Meron kasi bulag na pipi pa. At ano pa, hindi pa nakakarinig. Bingi pa. Bumabasa sila by braille. Di ba? Meron naman pipi, nakikinig. Sa pamamagitan naman ng senyas dyan. Paano ngayon makikinig yung nakatingin dyan? So, yung pakikinig nila, tantamount sa panunood nila, di ba? Amen po. Yun naman bumabasa ng braille, nakikinig sa pamamagitan ng daliri niya doon sa sinasabi ng tinig ng salita na nasa Biblia. Ang sabi ni Juan,
Sinasaksihan ko sa taong nakikinig ng mga salita ng aklat na ito, kung ang sino man magdagdag, dadagdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Ang tinutukoy yung aklat ng Apokalipsis, di ba? Opo. Tuloy mo, Sister Luz. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. Sino ang sumasaksi dyan, Sister Luz? Hindi ba yung nakakita na si Juan? Opo. Meron pa bang ibang sumasaksi? Basahin mo yung 20. 19 yun, ano? Umpisahan mo ulit yung 19. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. Ang sumasaksi sa mga bagay na ito ay nagsasabi, "Oo, ako'y madaling pumaparito. Siya nawa, pumarito ka, Panginoong Jesus." O, ilan silang saksi dyan? Dalawa po sila. Tanong ko sa'yo, sapat bang saksi ang dalawa para mapatibayan ng isang katotohanan, Sister Luz? Sapat po. Alam mo, kung si Kristo sasaksi, kahit walang ikalawa, pwede na eh. Amen. Pero Amen. ang sumaksi dyan, si Juan na tao, at ang ating Panginoon Kristo. Kasi sinabi doon sa unang bahagi ng Apokalipsis, sa Kapitulo 3, 3:14, At sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng siya nawa, ng saksing tapat at totoo, ng pasimula ng paglalang ng Diyos. sino ba yung siya nawa o amen, Sister Luz? Ang Panginoong Hesukristo po. Siya rin yung saksing tapat at totoo. Tama? Tama po. Ang sumasaksi sa Apokalipsis, mga bagay na mangyayari sa hinaharap, si Juan at ang ating Panginoon Kristo. Kaya yung 22:20, dalawa sila ron, ulitin mo yung 22:20. Ang sumasaksi sa mga bagay na ito ay nagsasabi, "Oo, ako'y madaling pumaparito." Sino yon? Siya Sino nawa, Kristo po yun. yung nagsabing, ako'y madaling pumaparito, si Kristo yun, tama? Tama po. Siya yung sumasaksi sa bagay na yan, di ba? Opo. Na isinulat ni Juan, tama? Tama po. O ano ang tuloy? Tuloy mo yung talata. Siya nawa, pumarito ka, Panginoong Jesus. Sino naman yung nagsasalita na yon? Si Juan naman po. Juan. So, dalawa silang saksi. Kung babasahin mo 22:18 hanggang 20, dalawa silang sumasaksi sa pagpapahayag o sa apokalipsis ng Diyos. Tama? Po. So, meron na tayong sapat na batayan para maniwalang ang mga bagay na ito tiyak na tiyak mangyayari sa hinaharap dahil nakita na ni Juan ang buong pangyayari. Tapos na istorya, kapatid na Luz. Tama? Tama po. At yan ay para sa ating kaligtasan so that we will be guided accordingly. Amen. Amen. Ngayon, ang tutuklasin natin ganito. Bakit kailangang ibalik ng Diyos yung nangyari sa nagdaan at ipakita samantalang hindi pa nangyayari, ipakita naman yung mangyayari sa hinaharap? Sa ikalawang Korinto 5:10, ganito ang nakasulat, mga kapatid. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo. Ang sabi ni Pablo, tayong lahat kinakailangang mahayag. Si Sis Luz, mahahayag. Si Brad Roland, mahahayag. Ikaw, mahahayag. Si Brad Resty, mahahayag. Tayong lahat sa iglesia ay kailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo. Hindi, yung pala isang araw ng paghahayag. Isang araw pala yun ng unfolding of the things that were kept secret. Diba? Tuloy mo ang basa, kapatid na Luz. Upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan, ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Ayon. Doon pala sa harap ng hukuman ni Kristo, mahahayag ang lahat, bawat isa sa iglesia, kapatid na Luz. So may hukuman si Kristo. Ihahayag lahat doon.
Kailan yon at ano mangyayari ron? Basahin natin ang unang Korinto 4:5. Kaya nga, huwag muna kayong magsihatol ng anuman hanggang sa dumating ang Panginoon, na siya ang maghahayag ng mga bagay na nalilihim sa kadiliman at ipahahayag naman ang mga haka ng mga puso. At kung magkagayon, ang bawat isa ay magkakaroon ng kapurihan sa Diyos. Hindi lang natin nare-realize, seldom that people realize, even Christians realize the content of this verse, na ang sabi ni San Pablo, huwag muna kayong magsihatol ng anuman hanggang sa dumating ang Panginoon. Alam mo kung minsan, mapaghatol tayo, pati mga ngaral, hinahatulan eh. Sabi nga ni Pablo, isang bagay na totoong maliit, kung uumpisahan mo yan sa 3, isang bagay totoong maliit na ako'y siyasatin ninyo ng pagsisiyasat ng tao. Ako'y hindi nagsisiyasat sa aking sarili, sapagkat wala akong nalalamang anumang laban sa aking sarili, bagaman hindi dahil dito inaaring ganap ako, sapagkat ang nagsisiyasat sa akin ay ang Panginoon. Kaya nga, huwag muna kayong magsihatol ng anuman. Hinahatulan pati si Pablo kapatid na Luse. Kaya sabi, huwag kayong humatol ng anuman. Para bang, kung minsan sa tao, merong race. Para tayong may habulan. Para man pag yung isa hindi siya mapupuri, pag hindi siya ma-appreciate, parang nag-ano ka na, naghahabol ka na, para bang gusto mo, ma-appreciate ka, mapansin yung ginagawa mo, para man pag hindi ka na-appreciate, nahahapis ka, parang pag hindi ka napapansin ikaw parang baliwala, parang naghahabol ka ng karangalan. Alam mo, kung naintindihan lang natin itong sitas na ito, mabuti nga yung huwag kang ma-appreciate ngayon Dahil dagdag pogi points yun pagdating ni Kristo, Sister Luz di ba? Opo. Sabi, huwag kayong humatol ng anuman, huwag tayong magpagalingan, huwag tayong magpataasan. Let us learn to keep silent in every aspect of our deeds and our works. Why? The Bible tells us in English, therefore judge nothing before the time until the Lord come, who both will bring to light the hidden things of darkness, and will make manifest the counsels of the hearts, and then shall every man have praise of God. Ang gusto lang ng tao, mapuri siya ng tao We sometimes very much are inclined to be praised by man, but that is something that is vain, that is something useless. Praises of man are not true praises. To have praise in God is the best. And preserve everything that you have done. Let it be done unnoticed, and let it be done unpraised by man, because there is a reserved praise in the judgment seat of the Lord Jesus Christ. So, it is not advisable for Christians to be always looking for praises for himself or expecting people or other fellow Christians to praise him and to acknowledge his good deeds. Let your good deeds go unnoticed by anybody. And God has reserved something for you in the judgment seat of Christ. Tandaan nyo mga kapatid, kung hindi ka napansin, hindi na-appreciate yung ginawa mo, hindi na bigyan ng tamang pagpapahalaga yung ginawa mo ng tao, may Diyos na nagre-record nito At ang record ng Diyos, perfect, kapatid na Luz. Yung nai-record ng yung nakukuha lang ng camera Pero yung hindi nakukuha ng camera, hindi nai-record yun But it is still part of the truth. Kung ang Diyos mag-preserve ng katotohanan, buong-buo yun Nakatago man, nakapreserve sa Diyos. Hayag man, nakapreserve sa Diyos. Kaya sabi ni Pablo, muna tayong humatol ng anuman hanggang sa dumating ang Panginoon, na siya ang maghahayag ng mga bagay na nalilihim sa kadiliman at ipahayag niya naman ang mga haka ng mga puso. Kung magkagayon ang bawat isa, kita mo yan, ay magkakaroon ng kapurihan sa Diyos. Meron akong mga kasama, Pag pinuna mo, walang tigil ang pangangatwiran, walang tigil. Meron naman akong kasama, natutuwa ako.
pintasan mo na, pagalitan mo, hindi na lang kikibo. So kung meron man siyang katwiran, hindi ko na alam yon. Pero maganda yon. Alam mo, kapatid na Los, kung bakit? Si Kristo maghahayag nun pagdating ng araw ng paghuhukom, di ba? Di ba gano'n? Amen. Kaya yung sinasabing mahahayag sa araw ni Kristo, sa hukuman ni Kristo, kailangang mahayag tayong lahat. Aba, paano mahahayag yung kung walang record of the past, Sister Luz? Opo. Kaya mahahayag yun, completely preserve yung nakaraan. Tama po. Malalaman mo kung tumalo sa pasalamat yung kapatid. O tandaan mo ngayon, yung nasa monitor, may nakadilaw, may nakapink, Sister Luz. Yan, babalik sa alaala mo yan pag ipinakita ng Diyos sa araw ng paghuhukom. Amen. Nakapreserve yung past eh. Yung nakaraan na i-preserve ng Diyos yan eh. Pag hahatulan ka na, kailangan ng Diyos yung nakaraan eh. Sasabihin sa'yo, bakit ka tumigil sa pagkakatipon? Natisod po ako kay Roland eh. Sabi nung taga Mindanao. Ano kinatisod mo? Kasi po ganito. Ganun ba? Kailan nangyari yan? Nangyari yan, Abril 2001. Eto. Pakita mo. Pakikita sa'yo. Hindi naman pala si Roland yung may kasalanan. Ikaw pala may kasalanan. Papakita sa'yo yung nangyari. Kaya nakapreserve yung nakaraan eh. Hinahanap ng Diyos ang nakaraan na. Amen? Amen. Bakit? Para kumpleto yung judgment niya. Di ba ganon, Sister Luz? Para walang makasumbat sa kanya. Eto yan. Halimbawa, sinabi mo, may tutol ka. Bakit naman po ako hindi isasali? Nanghula po kami sa iyong pangalan. Nagpalayas pa kami ng demonyo. At gumawa kami ng mga milagro. Sabi ng mga pastor, kung magkagayon, tututol ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, manggagawa ng katampalasanan. Ito, pinagagawa mo, tingnan mo nga. Biro mo, yung amo na yan ng miyembro, pinansabong mo, ito. Nandun ka sa sabungan nun. Ngayon, itapon ka sa impyerno, may reklamo ka, Sister Luz? Walang ebidensya po sa kanya eh. Ipakikita sa iyo ng Diyos yung mga bagay na pati yung itinago mo sa diliman, papakita sa iyo. Yan ang hirap sa hindi maliligtas Sister Luz Alam mo kung bakit? Ito. Lahat ng detalya ng katarantaduhan mo, bibigay sa ipapakita sa iyo ng Diyos. Pero kung maliligtas ka, yung mga nagawa mong kasamaan, tatakpan na yun ng dugo ni Kristo. Hindi na makikita yon. Amen. Kaya, kailangan i-preserve yung nakaraan kapatid na Luz Kailangan i-preserve yun. Mahalaga sa Diyos yun. Ang nangyari sa nagdaan, nangyari na. Ang mangyayari pa, nangyari na rin. Hinahanap uli ng Diyos ang nakaraan. Bakit? Kailangan niya yun sa paghatol. Ihahayag niya kung ano ang ginawa ng bawat isa, maging mabuti o maging masama. Pati yung hindi kay Kristo. Pati yung mga mabubuhay na pangalawang pagkabuhay na maguli. Basahin natin ang Apokalipsis sa isang talata ng 20 at versikulo 12. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan. At nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Tanda mo meron ka bang laptop, Sister Luz? Meron po. Ano tawag doon? Di ba notebook? Opo. Di ba talaga naman parang notebook yun? May mga pages yung laptop mo na ilalagay sa screen. Tama? Tama po. Kung ang tao nakagawa ng notebook na nakikita mismo yung ginagawa mo, kumikilos ka, kumakanta ka, hindi kaya makakagawa ang Diyos ng ganun ding aklat? Mas makakagawa po siya. Ayun. Kaya nung sinasabing mabuksan ng aklat, hahatulang ka ayon sa nakasulat sa aklat, hindi basta sulat yun na letra. Makikita mo kung ano yung pinaggagawa mo. Amen? Amen. Hahatulang ka nga ayon sa ginawa mo, papakita sa iyo yung ginawa mo, hindi mo naman maididinay Makikita mo yung sarili mo ron You will be going back to the past.
Makikita mo yung aktong nagnanakaw ka, makikita mo. Na-record. O kung ngayon ay hatulang ka, may tutul ka, pinakita sa'yo Bubuksan yung aklat ng buhay ano ba yung aklat ng buhay? Di ba yun aklat ng nangyari habang buhay ka? Di merong video yun. Amen. Opo. Ala pa naman ay bubuksan yung aklat, puro salita. Yan nga ang laptop mo, hindi nga puro salita nakikita mo dyan kung yung laptop mo nakapag-record ng video, yung pa kayang aklat ng Diyos ang hindi makapag-record nun. Sige, tanong ko sa'yo. Sagot ka. Tama po talaga? Pati sound naka-record doon. Pati nga yung kaluskos nung nung nagnanakaw ka pwedeng i-record ng Diyos yun Makakatanggi ka ba ngayon pag hinatulang ka niya? O eto ginawa mo, pakita ko sa'yo. Ayon sa iyong gawa, hahatulang ka ayon sa gawa mo Di pakikita sa'yo habang ginagawa mo yon. Amen. Kaya napakaswerte nung magiging kay Kristo Yung nagawa mong palpak, kakalimutan na ng Diyos yun Burado na yun sa istorya Sana naunawaan nyo mga kapatid, ang time machine ng Diyos. Yan ang ating paksa. So yan po mga kaibigan, isang napakagandang mensahe na ating natutunan at isa sa mga nagustuhan ko dito sa sinabi ng Biblia mga kaibigan na ipinahayag po ng ating kapatid na Eli ay yung kasalanan ng mga maliligtas, burado na. Ibig sabihin, hindi na po maalala. Kaya yung kasalanan mo, kahit anumang kasalanan yan, kapag tinanggap mo si Kristo at iniligtas ka na niya, yung kasalanan mo wala nang alalahanin pa. Ayon po dito sa sinabi dito sa libro ng Hebreo, Kapitulo 10, sa versikulo 16, ito ang tipang gagawin ko sa kanila. Pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. At ang kanilang mga kasalanan at kanilang mga kasamaan ay hindi ko na alalahanin pa. Yan po ang isa sa napakaganda, mga kaibigan. Nakita natin na sa mga pinahayag po ng ating kapatid na Eli, ayon po sa Biblia, at ito po ay biblical mga kababayan, na yung mga nagaganap o ginagawa ng tao ay lubos na nakarecord. Ayon po sa Biblia, nakarecord po, at pag nakaharap na po tayo doon po sa harapan ng luklukan, ay mahahayag po yung ating mga ginawa. Ayon po dito sa chapter 20 sa verse 12 ng Revelation, sabi dito, at nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga record o yung mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat o nare-record sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. So hahatulan tayo hindi doon sa ating pag-anib sa iglesia o sa relihiyon, kundi hahatulan tayo ayon sa ating mga gawa. Ibig sabihin mga kaibigan, kahit pa nasa loob ka ng iglesia ng Diyos o iglesia ni Kristo o anumang sekta ka nakabilang mga kababayan, yung ginagawa mo, yun po ang inire-record, hindi yung sekta na kinaaniban mo. Ang nakarecord po yung ginawa mo. At kapag ikaw po ay haharap na sa hukuman ng Diyos, bubuklatin po yung record and then titignan at ikaw ay hahatulan ayon sa mga ginawa mo. At ang isa sa gamitin ng Diyos para tayo po ay hatulan, ayon po dito sa libro po ng Juan, Kapitulo 12, sa versikulo 48, na ganito po ang sinasabi, ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita, ay mayroon isang hahatol sa kanya,
ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya hahatol sa huling araw. Kaya yung mga napakinggan natin, mga turo, mga aral, mga kautusan ng Biblia po na ating napakinggan at itinakwil natin, ang ibig sabihin ng pagtatakwil ay yung hindi natin pagsunod sa mga aral ng Diyos, ibig sabihin, itinakwil mo. Yung mga salita na yung napakinggan, yun din ang hahatol sa'yo kasi yun yung mabubuklat Yun yung ipapakita. O minsan, ganito, nakinig ka ng aral pero hindi mo sinunod, hindi mo tinanggap. Ibig sabihin, pagtatakwil po yon ng salita ng Diyos. Kawalang respeto sa mga kautusan ni Kristo. Sa makatuwid, ang hindi po pagsunod po pala ay pagtatakwil o hindi pagrespeto sa mga salita ng Diyos. Ang tunay na pagluhod o pagsamba sa Diyos ay yung pagsunod sa kanyang mga kautusan. Gaya halimbawa po mga kaibigan at mga kababayan, yung pagtanggap mo sa mga nangangailangan, pagsasabi mo sa mga katotohanang aral ng Biblia, isang bagay po na kalugod-lugod sa Diyos bilang pagsamba mo sa Kanya. So, sa mga pakikinig natin ng ganitong mga pag-aaral, pakikinig sa ganitong programa, hindi mo man lubos tanggapin, meron ka mang hindi tatanggapin sa mga pinahayag ng kapatid na Eli. Okay lang po yan mga kaibigan. Basta sa akin lang, kung ano po yung mga sinabi niya na hindi mo ibig o hindi mo pinapaniwalaan, mas maganda gamitin mo po yon bilang hakbang o paraan na magsaliksik at hanapin mo kung ano yung mas katotohanan. Kaya makakatulong din yon para mahanap mo yung katotohanan, mga kaibigan. Pero tiyak na tiyak ko po mga kaibigan, isa sa mga napansin ko at nakita ko upang umangat ang pagkaunawa ko sa Biblia ay yung mga estilo o pamamaraan ng kapatid na Eli upang maunawaan ang Biblia. Kaya ko ito sineshare sa inyo kasi naniniwala ako na nakakatulong po ito sa atin para lalo nating maunawaan yung mga bagay na hindi nating maunawaan kapag nagbabasa tayo ng Biblia, mga kapatid. Mag-ingat po tayo sapagkat binibigyan po tayo ng babala ng Biblia na ang ating mga pinapakinggan ay huwag nating basta paniwalaan kundi ito po ay ating subukin. Kung ito'y sa Diyos, yung mga aral na yon o kung sa Diyos o o hindi sa Diyos. Dahil sa ngayon mga kaibigan, napakarami na po ang mga nag-aangkin ng mga talata. Isa sa mga nakikita kong sign o isa sa mga nakikita kong palatandaan ng isang mangangaral ay ng isang bulaang mangangaral, ito ay mababasa dito po sa Mateo. Binibigyan po tayo ng clue ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya dito sa 24 ng Mateo versikulo 4, at sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mangag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Sa makatuwid, meron pong magliligaw. Meron pong magliligaw. Kaya pinag-iingat tayo ng ating Panginoong Jesucristo. 5, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan. Ang magliligaw sa iyo bilang Kristiyano, kung ikaw ay Kristiyano, ang magliligaw sa iyo, hindi po yung mga unbeliever ng Biblia, kundi yung mga naniniwala din sa Biblia. Kasi ang gamit niya para iligaw ang tao ay magsisiparito sila sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. At ang sasabihin nila, ako ang Kristo. At ililigaw ang marami. Ang Kristo po, ang ibig sabihin po ng Kristo ay katotohanan. Si Kristo po ay katotohanan. Si Kristo po ay tagapagligtas. Ang ibig sabihin ng Kristo ay tagapagligtas. Minsan sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo, dito po sa Juan
10:9 na ganito po ang kanyang paanyaya. Sabi niya, ako ang pintuan. Si Kristo po nagsasalita dito. Ang sino mang tao'y pumasok sa akin ay siyang maliligtas at papasok at magpapatuloy ay makakasumpong ng pastulan. Sa makatuwid, ganito po kung gamitin ng mga bulaang mangangaral para makapaglinlang. Tandaan nyo ho, ang isa sa sinabi ng tunay na Kristo, ako ang pintuan at ang sino mang taong pumasok sa akin ay siyang maliligtas. Ang clue na sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo dito sa Mateo 24 versikulo 5, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo. At dahil doon, ililigaw ang marami. Yung magliligaw, sasabihin niya, ako ang Kristo. Na ang ibig sabihin ng Kristo, kaligtasan. Ibig sabihin ng Kristo, katotohanan. Kaya ang daladala po ng mensahe ng bulaang mangangaral para mahalata mo, ito, kapag hindi ka pumasok sa amin, hindi ka maliligtas. Dahil kami lang ang totoo, kami lang ang ililigtas ni Kristo. Ibig sabihin, aangkinin niya na siya yung kaligtasan. Yun ang palatandaan. Kaya kung makakakita ka ng grupo o relihiyon, mangangaral, na walang ibang ibinibida ay yung kanyang sekta. At sabihin niya, kapag hindi ka pumasok sa amin, hindi ka maliligtas. Isa yun sa palatandaan ng isang bulaang mangangaral. Ang gagamitin niyang salita, sabihin niya siya yung totoo. Sabihin niya siya yung kaligtasan. Hindi ko po sinasabi na lahat na ganun ay bulaan. Ngunit isa yon sa mga palatandaan ng isang bulaang mangangaral. Kaya ang payo po ni Juan, doon po sa unang Juan, kapitulo 4 sa versikulo 1, sabi po ni Apostol Juan, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi iyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Sapagkat maraming nagsisilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Hindi lang si Kristo ang nagbigay babala. Mismo po si Apostol Juan, mismo po si Apostol Pedro, si Apostol Pablo. Sila po lahat, mga kaibigan, ay nagbibigay ng babala na mag-ingat. Lalong-lalo ngayon, napakarami na pong mangangaral. Kaya marapat lamang po na tayo po'y magsurit, magsaliksik. Isa sa sinabi ng Biblia, utos ng Biblia, ay tayo po'y mag-ingat, magsaliksik. Dahil sa marami po ang magliligaw. Tandaan nyo po, ang tunay na mangangaral, ang panggagalingan ng kanyang ipapangaral o sasalitain ay galing mismo sa salita ng Diyos. Ayon po kay Juan the Baptist, sabi po niya dito po sa John chapter 3 verse 34, sapagkat ang sinugo ng Diyos o yung mangangaral ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Walang ibang bukang bibig ang isang mangangaral na sa Diyos, kundi yung salita ng Diyos. Lahat binabasa, lahat pinapatunayan at kinukuha sa Biblia ang paliwanag. Hindi kumukuha sa istorya. Alam naman po natin, mga kaibigan, na ang history ng mga tao maraming kalokohan. Bagamat may mga katotohanan din mga istorya,
pero hindi ka dapat magbatay doon. At isa sa pinakamasamang ginagawa ng tao, kukuha sila ng talata doon po sa Biblia, i-connect sa history, tapos aangkinin. Yan ang pinakamalaking kabulaanan sa isang mangangaral. Salamat po.